Niyakap ni Talia ang sarili niya nang umihip ang malamig na hangin habang nasa sala siya ng bahay at nakaharap sa bintana. Napakurap siya at yumuko nang bumagsak ang luha ng kanyang mga mata. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Jeremy sa bathroom. Pakiramdam niya tinapakan nito ang pagkatao niya dahil mababa ang tingin nito sa kanya. Natatakot man siya na baka kilala na siya nito. Alam niyang walang magbabago sa pakikitungo nito sa kanya. "Leah, why are you still awake?" Agad niyang pinahid ang luha sa pisngi niya. Wala pang alam ang mga magulang niya tungkol sa muli nilang pagkikita ni Jeremy. Naramdaman ni Carmelita sa tabi niya. Kumunat ang noon nito, humarap sa kanyang ina pero kaagad ding umiwas. Okay lang po ako, ma'am. Hindi lang ako makatulog kaya lumabas muna ako." Dahilan niya. Hindi agad sumagot si Carmelita habang sinusuri siya. Kilala siya nito at alam nito kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. "Hindi ka magaling magsinungaling, Leah. At alam ko kung nagsasabi ka ng totoo o hindi." Seryosong sabi nito. Umiiyak at alam kong may gumugulo sa isip mo. Hinawakan nitong braso niya. "Anak, kung ano man ang dahilan ng kalungkutan mo, nandito lang ako para pakinggan ka." Imbis na itago niyang emosyon, muling pumatak ang luha sa mga mata niya. Bahagya siyang tumingala. "Ma'am, deserve ko naman tong nararamdaman ko, diba? I deserve this pain. Deserve kong maramdaman ang galit at pagkamuhi ni Kuya Jeremy." Pagtatapat niya. Natigilan ang kanyang ina sa narinig nito. Anong ibig mo sabihin, Leah? Bakit bigla mong binabanggit ang pangalan ni Jeremy? Matagal na siyang nawala para iwan ka at ang responsibilidad niya sa inyo ni Karim. Anito na bakas doon ng galit para sa binata. Suminghap siya sa kahinarapang ina. Umiling siya. "Mom, hindi deserve ni Kuya Jeremy ang galit natin. Ako ang dahilan kung bakit nasa ganong kalagayan siya ngayon. Kung bakit siya naghihirap. Kung bakit nasira ang buhay niya. At tama lang na maramdaman kong sakit at ang galit niya." Puno ng lungkot niya sabi. Paano mo nasabi ang mga bagay na yan?" Bumuga siya ng hangin. Bahagya siyang kumiling. "Nagbalik na si Kuya Jeremy, ma'am. Ang lalaking bulag na inaalagaan ko. Si Kuya Jeremy yun. Nabulag siya at akong dahilan nun." Sunod-sunod na pumatak ang luha sa mga mata niya. "What? Si Jeremy ang inaalagaan mo at bulag siya? Paanong nangyari yun?" Hindi makapaniwalang tanong nito. Suminghot siya. Marahan siyang bumaling sa bintana. 7 taon na nakalipas nang maaksidente si Kuya Jeremy, ma'am. At yun ang araw na narinig niya kayong nag-uusap ni Dad tungkol sa kasal namin. Nabulag siya dahil sa aksidente. Dahil sa akin, pag-amin niya. Hindi nakaimik si Carmelita. Bumukas ang pagsisisi at guilt sa mukha nito. Hindi ito makapaniwala sa nalaman tungkol sa binata. At kung nararanasan ko man ang galit niya, tatanggapin ko yung lahat, ma'am. Kung yun ang magiging kabayaran ng lahat ng kasalanan ko, pagbabayaran ko sa kanya nagawa kong pagsira sa buhay niya at titiisin ko yun. "Hey Tal, okay ka lang ba? Kanina pa akong umiimik pero parang hindi ka nakikinig." Pukaw sa kanya ni Alex habang kumakain sila sa isang restaurant. Hindi niya malayang lumilipad na pala ang isip niya. Kapag kuway kumurap siya at pilit nang ngumiti sa kaharap. Ano nga ulit ang sinasabi mo?" Tanong niya. Halos hindi na niya magalaw ang pagkaing nasa harap. Kumiling ng bahagya si Alex at bumuga ng hangin. "Tal, kung hindi ka okay, sabihin mo sa akin. Kung napapagod ka at kailangan mong magpahinga, you can tell it to me para sana hindi na kita inayang lumabas. Kanina ko pa napapansin ang pagiging tahimik mo." "Tal, okay ka lang ba talaga?" Nababahalang usisan ni Alex. Baka sa mukha nitong pagdismaya at bahagyang sakit dahil nararamdaman itong wala sa binata ang isip niya. Marahan niyang nasapu ang noo. Kumurap po siya. Sorry Alex, masyado lang ako napagod sa trabaho pero I'll be fine. Gusto ko rin naman talagang lumabas kasama ka kasi matagal na rin tayong hindi kumakain sa labas, hindi ba?" Dahilan niya sa binata. "Tal, it's fine for me kung gusto mong magpahinga na lang kaysa lumabas. Nag-aalala ko sa'yo at mas mahalaga sa akin ang kalusugan mo. Pwede naman tayong lumabas kapag hindi ka na pagod. Kapag okay ka na." Patuloy nito. Ngumiti siya. "Don't worry Alex, I'm fine. Nandito na rin naman tayo kaya kumain na lang muna tayo bago umuwi."
Bumalik siya sa pagkain at sinimulang galawin yon. Hindi naman nakumbinsi si Alex sa sinabi niya. Bakas pa rin ang pagtataka at pag-aalala nito para sa kanya. Tal, tawag nito sa pangalan niya. Naramdaman niyang hinawakan itong kanang kamay niya at marahan niyang pinisil. Ayaw kong ganito ka. Kasi nag-aalala ko para sa'yo. Ayaw ko napapagod ka. Nahihirapan dahil gusto kong ibigay sa iyong ginhawang kaya kong ibigay na alam kong deserve mo. Masuyo nitong sambit. Tal, sa totoo lang hindi ko gustong magtrabaho ka at alagaan ng ibang tao dahil kaya ko namang ibigay sa iyong kailangan mo. I can give you a job, malayo sa trabaho mo. Pero alam kong wala akong karapatan pigilan ka sa gusto mo because we're not yet married. Wala pa akong karapatan. Kita niyang pag-aalala at kagustuhan nitong tulungan siya. Pero nag-aalala ko para sa'yo. Natatakot ako habang malayo ka sa akin, habang wala ka sa tabi ko, Tal. Alam kong wala pa akong karapatan pigilan ka pero please, mag-resign ka na sa trabaho mo. You can work at my company. Sa kahit anong posisyon ang gusto mo. Nanatili siyang nakatingin sa nangungusap nitong mga mata, hindi agad siya nakaimik. Dapat na ba niyang iwanan si Jeremy? Lalo't malakas ang kutob niya na kilala na siya ng binata. Pero ganun na lang ba niyang iiwan ito? Gayon yun na lang ang kaya niyang gawin para makabawi sa lahat ng kasalanan niya. Umiwas siya ng tingin kay Alex. Kapag kuway dahan-dahan siyang umiling. I'm sorry Alex pero hindi ko magagawang gusto mo. Hindi ko magagawang iwan ng trabaho ko. Pagtanggi niya. Bumakas ang lungkot sa mukha nito. Kumurap si Alex at bahagyang yumuko. Dahan-dahan at yung binatawan ng kamay niya. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa, Tal. Nagangat siya rito ng tingin. Sorry Alex, kailangan ko ng trabahong ito. Kailangan ko tong gawin. Ngumiti si Alex kahit bakas doon ng lungkot. Tumango ito. If that's what you really want, wala na akong magagawa kung hindi suportahan ka. Nandito lang ako palagit kahit na pagod ka na. Kapag nahirapan ka na, just tell me, okay? Ngumiti siya at tumango. Salamat Alex. Sige na, kumain ka na. Pinagpatuloy na lang niya ang pagkain at hindi na umimik. Matapos niyang kumain, nagpaalam muna siya sa binata na magbabanyo lang. Inayos niya ang kanyang sarili. Kita niya sa harap ng salamin ang pagbabago na ganap sa itsura niya sa maikling panahon na pinagsisilbihan niya si Jeremy. I'm sorry Alex pero kailangan ko tong gawin para sa sarili ko. Mahinang bulong niya. Bumuntong hininga siya at pilit nang ngumiti sa harap ng salamin. Matapos niyang mag-ayos ng sarili, naglakad na siya palabas ng banyo. Ngunit nagulat siya nang may bumangga sa kanyang babae dahil saktong papasok naman ito doon. I'm sorry miss. Malumani na ani ng babae. Ngumiti siya. Inayos niya ang kanyang buhok. Sorry din miss. Balik niya. Ngumiti ang magandang babae at bahagya pang tumungo bago naglakad papasok ng banyo. Dahan-dahang pinihit ni Talia ang seradura ng silid ni Jeremy habang dala niya ang breakfast nito. Hindi na siya kumatok o nagsalita pa dahil hindi rin niya alam kung paano siya muling magsasalita sa harap nito. Marahil hindi inaasahan ni Jeremy na nandun pa rin siya sa kabila ng nangyari sa kanila. Sino yan? Tanong ni Jeremy. Nakita niya ito nakaupo sa sofa, hindi siya umimik. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa tapat nito. Hindi niya ito tinapunan ng tingin habang nilalagay niya sa lamesa ang pagkain. Who are you? Pipi ka ba? Inis nitong tanong. Wala siyang balak umimik sa binata dahil baka mag-away lang ulit sila at magkasakitan. Akmang aalis na sana siya nang mahawakan itong braso niya at mahigpit niyang pinisil. Leah, why you not talking? Kumurap siya. I'm sorry sir but it's better for us to be like this. Kaysa mag-away palagi, dahilan niya. Ngumisi si Jeremy. Better? No, it's not better for you, Leah. Nagkakamali ka kung iniisip mo magiging madali para sa trabaho mo. Because I'll make sure that this job would be your nightmare. Banta nito. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay pero hindi nito yung binitawan. At hinila pa nito yun kaya bumagsak siya sa ibabaw nito habang nakasandal ito sa sofa. Naramdaman pa niya ang pagyakap nito. Dama niya ang mabilis tibok ng puso niya dahil sa naramdaman niya ang katawan nito sa kanya. Bakit hanggang ngayon may kakaiba pa ring epektong binata sa kanya? Hindi agad siya nakagalaw. Kitang-kita niya nang malapitan ang gwapo nitong mukha na matagal niyang
Hindi na pagmasdan. I heard your heart beating faster, Leah. Pabulong nitong sabi. Kumurap siya. Napalunok siya tagad kinalma ang sarili. Sir Jeremy, stop! Sinubukan niyang kumawala sa bisig nito pero hindi nito siya hinayaan. OMG! Jeremy, what are you doing to Leah? Nagulat siya nang marinig ang boses ng mommy ni Jeremy. Lumuwag ang hawak nito sa kanya kaya mabilis siyang kumilos para makawala dito na nagawa niya. I didn't do anything to her, mom, katwiran ni Jeremy. I'm sorry, madam, nakayuko niya sabi. Hindi niya magawan tumingin dahil nahihiya siya. I save her dahil lang pang kinuha mong caregiver. Pagsisinungaling ni Jeremy. Binalingan siya ni Delia. It is real, Leah. Dahan-dahan siyang humarap at tumango para wala na lang gulo. Totoo po yung sinasabi ni Sir Jeremy, madam. Bumuntong hininga si Delia at tila nakahinga ito ng maluwag. Well, that's good that you still care. May son, nakangiti nitong sabi. By the way, Simon is already here. Kailangan mong bumaba. Nito. Simon? Sino naman yun? Nakita niyang pagkunot ng noo ni Jeremy na tila ba hindi ito natuwa sa narinig. What? He's here? What is doing here, mom? Tila inis na tanong ng binata. Come on, Jeremy. He's here to visit us. Kakauwi lang niya from New York at mabuti nga't dito kaagad siya dumiretso. Gusto kanyang kamustahin, ani Delia. Inobserbahan niya lang si Jeremy. Bakit tila may galit sa mukha nito? Sino bang lalaking tinutukoy ni Delia na tila hindi natuwa si Jeremy? Imbis na umimik, suminghap na lang ito. I'll wait you downstairs, my son. Umalis na rin si Delia. That guy, why is he here? Mahinang anito. Sir Jeremy, pwede ko po bang malaman kung sino si Simon? O sisa niya? Kanina pa kasi siyang naku-curious sa lalaking yon na tila ayaw nito. It's none of your business, Leah. Masungit na anito. Hindi na kumain pa ng almusal si Jeremy kahit pinilit niya. Nagpa siya itong bumaba. Kaya ko maglakad. Seryoso nitong sabi na magpresenta siya ng tulong. Ngumuso siya. Fine, mahinang sabi niya. Bahala kang mahulog sa hagdan. Pananakot niya. Huminto si Jeremy. Nasa hagdan na ba tayo? Tila tumalabang pananakot niya dahil bakas ang kaba sa boses nito. Natawa siya. No, sir, mga 10 or 15 steps pa, aniya. Gusto mo ba talagang mahulog ako sa hagdan, ha? No sir, ikaw may gustong mahulog ka sa hagdan. Dahil ayaw mong tulungan kita. Agad na balik niya. Dahil sa inis nito, bumuga ito ng hangin. Fine, tell me if we're almost there. Tulungan mo ka sa pagbaba sa hagdan. Tila nahihiyapan itong sabi. Hindi niya maiwasang mapangiti. Okay sir. Masaya niya sabi. Hindi na umimik pa si Jeremy. Naglakad ito at nang malapit na sila sa hagdan, hinawa niyang barasan nito na bahagyang pumitlag. Hindi niya alam pero may kakaiba siyang naramdaman sa ginagawa niya. Naiilang siya at hindi sanay na hinahayaan siyang tulungan si Jeremy. Jeremy, how are you? Bungad na matangkad na lalaki. Matangos ang ilong nito at may mapupulang mga labi. Hindi may kakailang gwapo rin ito. I don't need your care, Simon. Masungit na sabi ni Jeremy na makaupo ito sa sofa. Kumunot lang ang noon niya habang nakatingin sa binata ngayon niya lang nakita. Mas na-curious siya kung sino ito sa buhay ni Jeremy. Hindi mo malang ba na-miss ang half-brother mo? Ani Simon. Nagulat siya pero kagad niyang tinago yun. Half-brother ni Jeremy si Simon? Hindi niya alam. Dapat ba kitang mamiss? Balik ni Jeremy. Jeremy, can you please be kind to your brother? Pakiusap ni Delia. No, it's okay tita. Sanay na po ako sa kapatid kong yan. Nakangiting sabi ni Simon. Kung titingnan, mukhang mabait naman to. Ngumisi lang si Jeremy kapag kuwan ay naagaw nitong atensyon niya. You look familiar. Who are you? Tanong nito sa kanya. Alangan siyang ngumiti at bahagyang yumuko. Hello Sir Simon, ako po si Leah, caregiver ni Sir Jeremy. Pakilala niya. Oh, so you're taking care of him. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Tanong nito. Ngumiti siya saka umiling. Hindi naman po nakakatakot si Sir Jeremy. You just need to understand him. Malumaning niyang sagot. By the way, I'm Simon, Jeremy's half-brother. Nice meeting you. Tumayo si Simon at akmang lalapit ito sa kanya nang biglang itaas ni Jeremy ang stick nito. Don't you dare to step closer to her, Simon. Banta nito. And you, Leah, stop calling him sir.
Because he's not your boss here. Akong inaalagaan mo at hindi siya. Kaya wala kang responsibilidad sa kanya. Hindi mo siya kailangang igalang. Dagdag pa nito. Napalunok siya. Nahihiya siyang ngumiti kay Simon. Ngumiti lang ito sa kanya at tumango. Umupo muli ito. Stop it, Jeremy. Pigil ni Delia. I'm sorry, Simon. By the way, kamusta ang biyahe? Pagbabago nito sa usapan. Leah, let's go to my room. Ani Jeremy. Tumayot at mabilis niyang inalalayan. Binalingan niya si Delia at Simon at ngumiti sa mga to na humihingi ng paumanhin. Tumango lang si Delia. I'm warning you, Leah. Huwag kang lalapit sa lalaking yun. I don't want you to be close to him. Gusto ko, ako lang ang pagsisilbihan mo. Tahimik na nakaupo si Jeremy sa sofa na silid niya. Kanina pa siyang tahimik dahil sa maraming bagay na gumugulo sa kanya. Kahit pilit niyang tinataboy ang nangyari sa kanila ni Talia sa bathroom, hindi ito mawala sa isip niya. Maraming alaala na nakaraan na nagbalik at muling nagpabuhay ng galit at puot sa puso niya. May bagong damdamin na hindi niya alam kung saan nagmula. Sigurado ka na ba na gusto mong gawin, Sir Jeremy? Napapitlag siya nang marinig ang boses ni Hunter na alam niyang nasa harap niya ngayon. Sa loob ng ilang araw na bumalik siya sa Pilipinas, sinubukan niyang kabisaduhin ang lugar na kinaroroonan niya para magawa niya makapa ang bawat hakbang niya. Sa 7 taon na pagkawala ng kanyang paningin, natutunan niya kung paano iakma ang sarili sa kinaroroonan niya dahil ayaw niyang umasa sa mga taong nasa paligid niya sapagkat hindi niya alam kung kanino dapat magtiwala. Kumurap siya. Kapag kuway sumilay ang ngisi sa mga labi niya. This is what she deserve, Hunter. Ipaparanas ko sa kanya ang galit at ang hirap na pinagdaanan ko sa loob ng 7 taon, madiin niyang sabi. Do you think she deserve it? Balik nito. Hinigpitan niyang pagkakahawak niya sa stick na nagsisilbing pangkapa niya sa paligid. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito, Hunter. Ang muling mag-cross ang landas namin ni Talia. At ito ng panahon para ibalik ko sa kanyang ginawa niya sa akin. I will make her life miserable. Sisirain ko rin ang buhay niya, kagaya ng ginawa niya sa akin. Patuloy niya. Pero alam nating hindi siya ang dahilan ng pagkabulag mo. Giit ni Hunter. Natigilan siya at napakunatang noo. We both know that it was Simon's fault. Siya naman ang dahilan why you're in that situation. Patuloy nito, sumingap siya. I know that, Hunter. Pero ang katotohanan si Leah pa rin ang punot dulo nito. Hindi yun mawawala. Dahil sa kanya kaya umalis ako doon ng gabing yon. Dahil sa pamilya niya. Gusto nila akong ikulong sa buhay na gusto nila para sa akin at hindi ko makakalimutan yon. At dahil sa lahat ng ginawa niya, hindi ko muling nakita si Dad hanggang sa nawala siya. Marami naging epekto ang kasalanan niya sa buhay ko. Kita sa mga mata niya ang puot habang bumabalik sa alaala niya ang lahat ng pinagdaanan niya noon. Ang pagkabaliw ni Talia sa puntong pinikot siya nito at ang aksidenteng nangyari sa kanila. Bumuntong hininga si Hunter. Umupo ito sa sofa na nasa tapat niya. Naintindihan kong galit mo, Sir Jeremy. Pero siya pa rin ang ina ng anak mo. Natigilan si Jeremy. Naalala naman niya ang tungkol sa anak nila ni Talia. Nang araw na yon, nang marinig muli niya ang boses ni Talia, sumidlak ang labis na puot sa dibdib niya at hindi pa nanabik. Kahit boses lang nitong narinig niya, alam niyang si Talia yon. Dahil sa loob ng 7 taong naghihirap siya sa kalagayan niya, walang ibang nasa isip niya kung hindi paranas sa dalaga ang galit niya. Nang ikumpirma ni Hunter na totoong si Talia ang caregiver na kinuha ng kanyang ina, naalala niyang pagbubuntis nito nang iwanan niya ito noon. Inutusan niya si Hunter na alamin ang naging buhay nito noon at nalaman niyang malaki na ang lalaking anak niya sa dalaga. Gustuhin man niyang puntahan ito at makita, hindi niya magagawa. Titiisin niyang pananabik para sa anak habang pinaparanas niya kay Talia ang puot niya. Nalaman din niyang naghirap ang pamilya nito at ngayon si Alex ng kasintahan ng dalaga. Wala akong pakialam kung siyang ina ng anak ko. Dahil ang anak ko lang ang mahalaga sa akin at gusto kong makuha siya. Seryoso niyang sabi. Kukunin niyang bata kay Leah? What? Kukunin mo sa kanyang bata? Do you think she will let you do that? Gulat na nito. Tumango siya. Bakit hindi? He's my son at may karapatan ako sa bata. Ipagdadamot ko siya kay Talia kung kailangan kong gawin yon dahil sa ginawa niya sa akin. Ngumisi pa siya.
Humugot ng malalim si Hunter at napailing. Hindi pa ba sapat sa iyo ang karma na tinatamasa ni Leah, ng pamilya niya? Sapat na ba yun sa lahat ng ginawa niya sa akin? No, Hunter. She deserve more karma at akong gagawa nun. Madiing aniya. Kung sa tingin niya magiging masaya siya kasama si Alex, gumisi siya. Nagkakamali siya dahil sisirain ko ang relasyon na meron sila. Sisiguraduhin kong mararamdaman ulit ni Talia ang pagmamahal na naramdaman niya para sa akin noon. Hindi siya pwedeng maging masaya habang miserable ang buhay ko. Hindi kaya sobra naman ang gagawin niyo sa kanya? Sobra? No, Hunter. Tama lang yun, and besides, siya na rin ang nagsabing gagawin niya lahat para sa akin. Magiging sapat lang yun kapag naramdaman niya ang miserableng buhay kapalit ng ginawa niya sa akin. Kilala ko siya. Kahit paulit-ulit ko siyang saktan, hindi siya aalis dahil nararamdaman kong konsensyang nararamdaman niya. Pero hindi ko ibibigay ang kapanatagan na hinahanap niya. Alam niyang gusto lang ni Talia na makabawi sa kanya, na gumaan ang loob nito at mabawasan ng konsensya kaya kahit anong gawing pananakit niya. Hindi ito sumusuko, pero hindi niya ibibigay ang gusto nitong makuha. Bumuntong hininga na lang si Hunter dahil alam nitong kahit anong sabihin nito, hindi na siya makikinig pa. Kita sa mukha ni Jeremy ang labis na galit at ang kagustuhan niyang pahirapan ng dalaga. Handa ka na ba for your operation, son? Tanong ng ina ni Jeremy sa kanya habang nasa sala sila. Walang emosyong bumaka sa mukha niya. I just want the operation to be successful, Mom. Don't worry, Jeremy. It will be successful. Narinig niyang boses ni Simon. I'll pray for you. Kumulit ang noo niya, nainis siya kapag naririnig niya ang boses nito. Bakit pa kasi bumalik to sa Pilipinas? Para guluhin sila? Hindi pa ba sapat sa binata na nakuha nitong gusto nito habang nasa ganun siyang kalagayan? Sisiguraduhin niyang kukunin niya rito ang dapat para sa kanya. Oras na makakita siya, babawiin niya lahat. I don't need your prayer, Simon, dahil baka ibang dasal ang binibigkas mo. Makahulugang sabi niya, malakas ang kutob niya na itong nasa likod ng aksidente nila pero wala silang ebidensya doon kaya wala siyang magawa. Oh, come on, Jeremy. I'm not your enemy. Kakampi mo ko dito dahil family tayo, right? Maging mabait ka na sa kapatid mo kahit minsan lang. Malungkot nitong sabi. Family? Ngumisi siya. Wala na si Dad. Kaya hindi mo na kailangan magpanggap na mabait sa harap ni Mom because we both know who you really are, inis niyang sabi. Jeremy, stop. Don't act like you're still a child. Hindi ka na bata para isiping kaaway at karibal si Simon sa dad mo at sa kumpanya. This is not what your dad wants for both of you. Gusto niya magkasundo kayong dalawa at yun ang huling habilin niya. Pigil sa kanila ng kanyang ina. I'm sorry, tita, kung hanggang ngayon iniisip pa rin ni Jeremy na kaaway at karibal ako sa lahat. I'm just being good to him. Pero mukhang hindi pa siya tapos sa galit niya sa akin. Malungkot nitong sabi na animoy napakabuting anghel. Imbis na matuwa siya, napangiwi siya, suminghap pa siya at ngumisi. You're acting like an angel but the truth is, you're an evil, mahina niyang sabi. Ayaw na niyang makipagtalo pa rito dahil wala pa siyang kakayanang labanan ito dahil sa sitwasyon niya. Good morning, madam. Napawi ang galit sa mukha niya at ang pagkainis kay Simon nang marinig niya ang boses ni Talia. Kadarating lang nito. Sumeryosong mukha niya at hindi humarap sa kung nasaan ito. Oh, you're early today, Leah. Masayang sabi ni Dahlia. Hi, Leah. Good morning. Bati naman ni Simon na ikinaismin niya. Hindi siya papayag na diskartehan itong dalaga dahil siya lang ang may karapatan dito. Dahil sa kasalanan nito sa kanya. You look so beautiful today, kagaya ng magandang umaga. Dagdag pa nito. Nanliit ang mga mata niya. Hi, sir. Call him Simon or anything you want. Wag lang, sir. You don't need to respect him. Hindi siyang boss mo sa bahay na to. Putol niya sa sasabihin nito. Nainis siya dahil base sa salita ni Simon, tila balak din tong paglaruan ng dalaga na dapat siya lang ang gumawa nun. Kilala kasi ang half-brother niya bilang isang womanizer. Lahat na lang ng babaeng matipuhan nito. Gusto nitong paglaruan. I'm sorry, sir. Nahiyang ni Talia. Leah, don't mind my son, okay? Ikaw nang bahala kung anong gusto mong itawag kay Simon. Ani Dahlia. Simon is fine for me, Leah. Mas maganda nga yun para we can be comfortable to other at hindi mo kailangan mailang dahil tama si Jeremy.
Hindi mo ako boss, so you can treat me the way you wanted to treat me, okay? Nakangiting ani ni Simon. Tumango lang si Leah habang nakangiti. Leah, bring me in the garden. I need fresh air, sabat niya. Okay po, Sir Jeremy. Tarantang lumapit sa kanyang dalaga at inalalayan siya para makatayo. Nakangiti lang si Simon na bakas ang interest nito kay Talia. Alam mo bang it's your job to take care of me all day? Tanong niya na makalayo na sila. Tumango si Leah habang inaalalayan siya nito papunta sa hardin. Oo po, kung ganun, you need to stay beside me all the day. Akong inaalagaan mo, you are not allowed to talk to Simon while you in duty. Naintindihan mo ba? Otoridad niyang utos. Opo sir, sagot nito na tila gusto pa sana nitong tumutol pero mas pinilin tong sumang-ayon na lang. Good, aniya. Hindi pwedeng makuha ng sinuman ang atensyon ni Talia dahil ayaw niya maudlot ang plano niyang paghihiganti. I heard you're staying here for 3 days dahil aalis si mom at gusto kong doon ka matulog sa katabi ng silid ko. Dagdag pa niya. Po? Bakit ayaw mo? Kailangan mo kong bantayan at kung malapit ka sa akin, mas madali sa'yo kapag may kailangan ako. Paliwanag nito. Natigilan si Talia dahil nagtataka ito sa mga sinasabi at kinikilos niya. Tila naghihintay ito sa pagsusungit niya. Hey, you're still there? Nandito na ba tayo sa hardin? Pukaw niya dahil napansin niyang hindi na sila gumagalaw at hindi na rin umiimik si Leah. Wala pa po sir, taranta niyang sabi. Nagsimula na ulit silang maglakad. Ngumisi siya dahil nararamdaman niyang gusto niyang mangyari at nararamdaman ni Talia sa ginagawa niya. This would be the most exciting part at dapat mong ihanda ang iyong sarili, Talia. Magtagumpay kaya si Jeremy na paghigantihan si Talia sa pamamagitan ng pagkuha muli ng pag-ibig nito? Magtagumpay kaya ang operasyon niya at muling makakita? Magawa kaya niyang makuha ang anak nila at mapasakitan si Talia? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.